Sa muli sa mapagpalang buhay sa bawat isa sa atin. At sa oras ganito ay ating itutuloy ang ating asignaturang patungkol sa pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina. Noong nakaraang aralin ay tinalakay natin ang patungkol sa tinatawag nating ang wika sa komunikasyon. Napag-aralan rin natin ang kahulugan ng wika, ang tinatawag din nating katangian ng wika at anong kaugnayan nito sa isang komunikasyon. Ngayon ay ating darako tayo sa tinatawag nating isang aralin, ang pagpapatuloy ng ating aralin yung patungkol sa tinatawag nating ang pagbasa at pagsulat. Ano nga ba ang pagbasa at ano ang pagsulat? Ang pagbasa ay isang interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan. Pagpapakahulugan nito ng mga nakatitik na sagisag ng mga kaisipan. Ngayon class, pag sinabi nating simbolo at mga sagisag, ay yung mga letrang yan ay yan tinatawag natin yan ng mga simbolo. Ngayon, at ang bawat simbolong yan ay merong mga kahulugan. Kung kahit mapapansin natin class, maging sa labas kapag meron tayong nakikita na iba't ibang mga sagisag, ngayon hindi natin malalaman kung ano yung kahulugan ng isang sagisag maliban sa nabasa natin ang kahulugan nito. Ganon din ang tinatawag nating pagbasa. Ito ay interpretasyon. Ibig sabihin, binibigyan natin ng kahulugan o yung mga simbolo, binibigyan natin sila ng tinatawag nating kaisipan o diwa ang isang simbolo o sagisag sa isang sulatin. Ganun ang tinatawag nating pagbasa. Ang pagbasa ay pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pagtugon ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakanimbag sa pahina. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabi natin pagbasa, ito yung pagtanggap ng mensahe. Pagtanggap ng mensahe mula doon sa nakalimbag na o yung mga simbolo doon sa ating binabasa. Ng pagtugon ng damdamin at kaisipan sa papaanong paraan dahil sa pamagitan ng pagbasa, nababago at nagkakaroon tayo ng ideya at nagkakaroon tayo ng iba't ibang nadarama, maaring tayo naaaliw, maaring tayo nahahamon at nagkakaroon din tayo ng tinatawag nating kaisipan doon sa ating binabasa, yung paglago ng ating mental na kaisipan. Ang pagbasa rin ay makakatulong sa pagtuklas ng karunungan sa iba't ibang larangan. Sa papaanong paraan masasabi natin ang pagbasa ay nakakatulong? Pag sinabi natin nakakatulong, ito ay nagiging paraan para maging mas malago ang ating mental na kaisipan. Dahil nahahasan ito ang kaisipan ng tao sa pamamagitan ng pagbasa, nagkakaroon tayo ng kaalaman, nadaragdagan yung ating kaalaman, natututo tayo at nagkakaroon tayo ng malawak na impormasyon, nagkakaroon din ng paglawak ng pananaw o yung tinatawag nating kaisipan natin o yung ating mga layunin. Nagbibigay ito ng kasiyahan doon sa mga taong nababagot kung kahit sila'y nagbabasa. At nakapagdadagdag din ito nakapagdadala sa iba't ibang lugar. Kung mapapansin natin, katulad na lamang ng akdang mga katulad ng kwento, na kapag nagbabasa tayo ng mga kwento ito, ay ang ating kaisipan ay waribay nandoon na rin tayo sa isang senaryo na ating binabasa at nanonood na lamang tayo. Kung kaya gusto mong pumunta sa ibang lugar, bago mo muna puntahan yung ibang lugar, ay kinakailangan mo munang basahin kung magkaroon tayo ng ideya sa pamamagitan ng pagbasa ng mga kultura nila. Nang sa ganung paraan, kahit hindi pa natin narating ang lugar na iyon, ay parang narating na rin natin sa pamamagitan ng instrumento ng pagbasa. Ito'y nagbubukas din ito ng daan upang matuto sa iba't ibang disiplina katulad ng filosofiya, psikolohiya, humanidades, mga likas na agham, panglipunan, kasaysayan, matematika, panitikan at iba pang mga akda o iba't pang mga disiplina. Yun. Kung kaya't natututo tayo nito. Ang pagbasa rin plus ay tinatawag natin na ito rin ay isa sa mga ano nga ba ang tinatawag nating kahalagahan ng pagbasa sa pagkatuto. Ngayon
class, ang pagbasa ay nakapagbibigay ito ng maraming kahalagahan. At sa mamagitan nito, una nga sa mga kahalagahan ng pagbasa ay upang maaliw. Nagbibigay ito ng kasiyahan o kaginhawaan at naililibang nito ang isang mambabasa. Merong mga tao na, mas maraming mga tao kahit sila nagbabasa dahil sa una, nais lamang nila na sila ay magkaroon ng libangan. Yan ang karamihan sa mga mambabasa upang maaliw. Maaring kapag nalulungkot ang isang tao, ang gagawin niya ay magbabasa siya ng mga panitikan o mga akdang na masasaya. Pangalawang kahalagahan ng pagbasa sa pagkatuto upang huwag mapag-iwanan ng takbo ng panahon. Maraming tao nagbabasa sila upang nang sa ganun magkaroon sila ng ideya sa mga kung ano nangyayari na mismo sa ating sitwasyon ng ating mundo. Ano yung mga pagbabagot na daragdag gamit ang mga teknolohiya at iba pa. Kung kaya't upang hindi sila mapag-iwanan ng takbo ng panahon. Dahil sa mamagitan ng pagbabasa, tayo nito ay binibigyan tayo ng kaalaman hindi lamang sa mga nakalipas o nagdaan ng panahon, maging sa mga nagaganap at magaganap. Pangatlo, ang kahalagahan nito, nagbabasa upang matuto. Para sa mga mag-aaral, yan ang isa sa mga pangunahin kung bakit tayo nagbabasa. Upang tayo magkaroon ng kaalaman sa ating binabasa natin. Ngayon, ano naman yung kahalagahan ng pagsulat sa pagkatuto? Gaano naman kahalaga yung pagsulat? Kung napag-aralan na natin ang kahalagahan ng pagbasa, ano naman ang kahalagahan ng tinatawag nating pagsulat? Para sa mga mag-aaral, ito yung pangangailangan ng kanilang kurso. Kaya sila nagsusulat. Dahil ito ay kinakailangan at dapat nilang gawin sa kursong kinuha sa anumang asignatura. Yan kung kaya't isa yan sa mga kahalagahan para may handa ang kanilang sarili sa pagsulat na higit pang mahabang sulatin. Dahil hindi ka maika sa isang kasabihan, hindi ka makakapagsulat ng isang mahabang sulatin maliban na naranasan mong gumawa ng maikling sulatin. Niyahanda, yan ang kahalagahan. Ito yung nagiging gabay at preparasyon natin para dun sa isang mas madamihan at mahaba pang mga sulatin. Sumusulat sila ng ulat upang hindi lamang matutong sumulat ng ulat kundi matuto rin sa mga bagay na isinasama nila sa ulat. Ito pa isang kahalagahan ng pagsulat sa pagkatuto. Mayroon namang mga professional na manunulat, sila yung sumusulat upang makalibang. Yung mga sumusulat ng mga fiction at tinatawag din natin mga fiction. Yan para sa mga akda, sa mga manunulat natin. Yan ang isa sa mga dahilan nila upang makapaglibang. Sumusulat upang makapagbatid o makapagbigay ng impormasyon katulad ng mga reporter, yung mga kolumnista natin at iba pa. Sumusulat upang ibigay ang kanilang nalalaman gaya ng mga sumusulat ng mga iba-ibang larangan ng agham o teknolohiya. Yan para ibahagi nila kung ano yung kaalaman nila doon sa isang bagay. At kasama rin yung pagsulat na ito ang layuning kumita o maghanap buhay. Kung kaya't ang ilan ay ginagawa nito ang paraang itong pagsulat na tinatawag natin. Isa rin sa kahalagahan nito bilang paraan ng pagkatuto. Nagagamit ng mga mag-aaral ang pagsulat at nagsisilbi pa itong isang paraan ng ebalwasyon sa nalalaman o natutunan ng mga mag-aaral. Ito ay nagiging isang refleksyon ng isang mag-aaral, ng isang individual doon sa kanyang ginawang pag-aaral sa pamamagitan ng pagsulat. Naunawaan natin, class, kung anong ibig sabihin ng tinatawag nating pagbasa at pagsulat, kung ano yung pagbasa at kung gaano ito kahalaga ang tinatawag nating pagbasa at pagsulat. Ngayon, dumako naman tayo, class, sa tinatawag nating 5 dimension sa pagbasa. Ano nga ba ito yung mga 5 dimension nito sa tinatawag nating pagbasa? Meron tayong 5 dimension sa pagbasa. Ito yung tinatawag nating unang dimension natin, yung pag-unawang literal. Yung ikalawang dimension natin, yung tinatawag nating interpretasyon or interpretation. Yung ikatlong dimension, mapanuring pagbasa. At ang ikaapat na dimension natin ay tinatawag nating aplikasyon ng mga kaisipang nakuha sa pagbasa. At ang panghuling dimension natin sa pagbasa ay kalimang dimension, pagpapahalaga. Yung tinatawag nating appreciation. Ngayon, simulan natin dun sa unang dimension o ito yung tinatawag nating pag-unawang literal. Dito sa pag-unawang literal, ang kahulugan nito, class, ay dito nakapag-focus nito ng atensyon ng mga ideya at impormasyong maliwanag na sinasabi ng babasahin.
Yan ang pinaka-focus nila, attention dun sa isang ideya. At pagkuha rin ng pangunahing literal na at tuwirang kahulugan ng mga salita. Yan, papasok yan. Yung unang dimension ng pag-unawang literal. Pagkuha ng kahulugan nito ayon sa pagkakagamit sa mga pangungusap. At pagsasalin ng kaisipan ng may akda sa sariling pagkakaunawa ng bumabasa. Ang level pa lang yan ay nandun pa lang tayo sa unang dimension ng pag-unawang literal. Kapag ang isang mambabasa, isinasalin lamang niya yung mga sariling akda sa pagkaunawa ayon mismo dun sa kanyang pagkaunawa, pag-unawang literal yan. Yun, meron tayong tinatawag mga kasanayang napapaloob. Una dyan yung pagkilala. Sa pagkilala, dumaraan yan sa tinatawag nating mga detalye. Ano ba nakapaloob dun sa tinatawag nating mga detalye na tinatawag natin? Una yung pagkilala. Sa pagkilala dyan papasok yung recognizing. Pagkilala dyan sa tinatawag nating mahanap o makilala ang mga impormasyon o ideyang malinaw na isinasaad ng binasa. Ngayon meron tayong tinatawag nating sa pagkilala, dumaraan yan sa tinatawag nating mga detalye, pangunahing kaisipan. Ngayon sa detalye, dyan papasok na sa tinatawag nating mahanap o makilala ang mga nilalaman ng kwento. Katulad ng halimbawa na lamang yung pangalan ng mga tauhan, yan, panahon ng pangyayari, ano pa, pook na pinangyarihan ng isang kwento o ng isang akda. Yan, papasok yan sa tinatawag nating detalye o details natin. Yung pangalawa, yung tinatawag nating pangunahing kaisipan. Diyan papasok ang tinatawag natin upang mahanap ang umakilala, ang tinatawag nating alinaw ng mga sinasabi sa loob ng pangungusap o sa seleksyon ng maaring ito ay sa pamamagitan ng tinatawag natin sa pangunahing kaisipan. Maaring ito ay pangunahing kaisipan ng talata at maaari din ito ay malaking bahagi ng kwento. Ngayon naman sa paghahambing naman o pagtutulad, mahanap o makilala ang pagkakapareho o pagkakaiba ng anong pinahambing dito natin? Yung pagkakaiba at pagkakatulad ng mga tauhan, ng panahon, saka yung panghuli yung tinatawag natin yung pook. Sa sanhi at bunga naman, yung tinatawag nating cause and effect natin, mahanap at makilala ang malinaw na sinasabing dahilan. Maaring dyan sa pagbasa natin, hinahanap natin dyan yung tinatawag natin yung mga tiyak na pangyayari, yung mga kilos sa loob ng selection. At ano pa, yung mga katangian ng tauhan, dyan naman papasok yung tinatawag nating character traits natin, yung mahanap o makilala ang tinatawag nating makilala ng malinaw sa pangungusap ang makakatulong sa paglalarawan sa katauhan ng isang tao, anong uri ng tao siya. Yan papasok yung tinatawag nating katangian ng tauhan. Yan. At sa pangalawa naman, sa unang dimension pag-unawang literal natin, papasok din ang tinatawag nating paggunita. Ngayon sa paggunita, diyan masasabi ng sariling pangungusap at maipaliwanag na ang mabuti ang sinasabi sa loob ng kwento. Meron tayong tinatawag na detalye. Sa detalye, isasaulo ang mga pangyayari tulad ng halimbawa, pamagat ng kwento, panahon ng kwento, pook ng kwento. Ngayon kapag ganun ang ginagawa ng isang mambabasa, nandun pa lamang siya sa unang dimension, yung pag-unawang literal. Yung pangalawa, yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Kapag meron siyang kakayahan na may sunod-sunod yung may kwento ng sunod-sunod yung isang pangyayari, ay diyan papasok yan sa pag-unawang literal. Ano nga ba ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari? Maaring masabi o matalakay ang pangunahing kaisipan ng isang talata o malaking bahagi ng kwento na nagsasaad ng tinatawag nating maliwanag ng pangunahing kaisipan ng kwento. Yung masunod naman ang tinatawag nating pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Diyan naman may ibigay ng malinaw ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o yung ikinikilos doon sa isang kwento, doon sa isang akda. At yung kasunod yung tinatawag nating paghahambing. Diyan naman sa paghahambing, may hinuha ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tauhan, panahon at buhok natin. Sa pagtalakay ng sanhi at bunga, yung tinatawag nating naibigay ng malinaw ang mga dahilan at mga tiyak na pangyayari o kilos sa loob ng isang kwento. Yan papasok, maaring tinatawag natin dyan na paano yung naging dahilan
ano yung naging suliranin dun sa isang tauhan. Ngayon, pagka ganun ang paraan ng paglalahad ng isang mambabasa, nandun pa lamang sa tinatawag natin pagunawang literal. Ngayon, susundan siya sa mga katangian ng tauhan kapag ka masabi ang sariling pangusap ng mga katangian o tauhan ng isang kwento. At yung pangatlo, pagbubuo ng kaisipan. Sa pagbubuo ng kaisipan, dyan papasok ang tinatawag nating pag-aanalisa, pagsasagawa, pagbubuo ng mga kaisipan o informasyon, umaaring malinaw na sinasaad ng kwento, umaaring gamitin din ang mga sumusunod. Halimbawa, paggamit yaong sa talagang sinabi ng may akda, o pagbibigay ng kahulugan o pagpapakahulugan dun sa isang pagsasalin. Yan, meron tayong pagbubukod-bukod ayon sa kategorya. Sa pagbubukod o yung tinatawag nating classifying natin, yan papasok yung pagbubukod-bukod sa tao, sa bagay, puok o pangyayari doon sa isang kwento na binabasa. Yung susundan yan ang tinatawag nating pagbabalangkas. Sa pagbabalangkas, yan ang tinatawag nating outlining. Ano nga ba yung outlining natin doon sa pagbabalangkas? Maayos na pagsasaayos ng mga akda ayon sa balangkas na halimbawa, balangkas ang tuwirang pagpapahayag at yung tinatawag nating pagpapahulugan sa mga pahayag sa loob ng akda. Yan papasok yan. At yung panghuli, yung susundan nito ng paglalagom. Ano naman yun sa paglalagom? Yung tinatawag nating summarizing. Yung pagbubuod ng akda sa pamamagitan ng tuwirang pagpapahayag o pagpapakahulugan sa mga pahayag sa loob ng akda. Yan ang tinatawag. At yung panghuli, yung pagsasama-sama. Sa pagsasama-sama naman, yung tinatawag nating synthesizing o pagsasama-sama ng mga impormasyon o ideya na nanggaling sa iba't ibang pananaliksik. Yan. Diyan papasok ang tinatawag natin unang dimension o pagunawang literal. Pumapasok yan yung tinatawag natin yung paggunita, yung pagbubuod, yung pagkilala dun pa lamang o pagkilala dun sa isang. Yung pangalawa naman, ang tinatawag natin kalawang dimension natin, yung tinatawag nating interpretasyon o interpretation. O yung pag sinabi nating interpretasyon, ang kahulugan nito ay pagbasa sa pamamagitan ng mga pangungusap kung kwento at mga taludtod kung tula. Diba? Ito naman yung pagkuha ng malalim na kahulugan at bukod sa mga nakuha ng literal na kahulugan. Magkaiba dun, kung dun sa literal na sa unang dimension natin o pagunawang literal, ano lamang yung paunawa ng mambabasa o yung ideya lamang ng isang mambabasa. Ngayon dito sa ikalawang dimension o interpretasyon na, ito yung pagkuha ng malalim na kahulugan. Maaari ding pagbibigay ng inaasahang kahulugan ng mga salita sa hindi tuwirang sinabi ng aklat o paglalahad ng tunay na kaisipan ng may akda kasama pati ang mga implikasyon at karagdagang kahulugan nito. Kasama din yung pagkilala ng tunay na hangarin at layunin ng isang may akda, makilala at mabigyan ng kahulugan ang mga pamaraan sa pagsulat. Yan papasok din ang tinatawag nating pagbibigay ng kabuuhan ng kwento na hindi malinaw na ipinapahayag ng may akda. Interpretasyon yan. Pagsasaayos ng panibagong balangkas ng kaisipan ng may akda o pinapalawak ang kaisipan at isinasama ang mga ideyang makuha ng bumabasa sa pagbabasa. Ngayon, meron tayo tinatawag natin mga kasanayang napapaloob sa interpretasyon o sa ikalawang dimension natin. Yan papasok ang tinatawag natin paghinuha. Anong paghinuha ito? Yung tinatawag natin inferring. Sa inferring o yung paghinuha natin o yung pagpapatunay o pagtataguyod sa detalye. Maaari itong pagbibigay ng haka-haka sa karagdagang bagay na maaaring naisama ng may akda na nakakatulong upang ito'y makapagturo, maging kawili-wili at makatawag ng pansin. Yung pangalawa, yung tinatawag nating mga pangunahing kaisipan. Sa mga pangunahing kaisipan, yan may bigay ang mga sumusunod na hindi gaanong naipahayag ng malinaw ng may akda sa akda. O maaaring ito ay tinatawag natin pangunahing kaisipan o yung ibig ipakahulugan, paksa o yung aral ng kwento. Sa pagkakasunod-sunod naman, diyan ang pagbibigay ng palagay kung ano ang mga kilos o pangyayari na maaaring maganap sa pagitan ng dalawang malinaw na ipinapahayag ng mga kilos o mga pangyayari natin. Diyan din papasok ang tinatawag natin yung pagbibigay ng haka-haka at kung ano-ano ang maaaring susunod na mangyari kung ang akda ay natapos at nang hindi inaasahan, ngunit ito ay pinabayaang mangyari. Papasok din tinatawag natin paghahambing o yung tinatawag natin comparison.
Sa pag-aambing naman, mahulaan o mabigyan ng sariling palagay o masabi ang pagkakaiba ng mga tauhan, panahon at mga buok. At yung panghuli yung susunod yung pagkakaugnay ng sani at bunga. Sa pagkakaugnay ng sani at bunga, pagkakahaka sa mga motibo ng mga tauhan at ang kanilang mga ikinikilos ayon sa takbo ng panahon at yung tinatawag nating buok. Katangian ng tauhan, yan para sa katangian ng tauhan, yung kaisipan, maaari yung gayong pananalita ng tauhan, yung katauhan ng tauhan, yung tinatawag nating pag-uugali, mga ikinikilos ng tauhan. Yan din tinatawag natin, papasok din siya dyan. Sa katangian naman ng tinatawag natin, sa katangian ng taon, pagbibigay ng mga haka-haka, yan papasok dyan. Darako tayo sa tinatawag natin ikatlong dimension natin. Ang ikatlong dimension natin, yung tinatawag natin mapanuring pagbasa. Sa mapanuring pagbasa, yung tinatawag natin critical reading, yung pagbibigay halaga sa katumpakan ng pagbabasa o tiyakin ang kaugnayan nito sa partikular na suliranin. Ito din pagbibigay ng sariling pasya tungkol sa katangian, kabuluhan, katumpakan at pagkamakatotohanan o pagbibigay ng sariling reaksyon sa mga kaisipang natutuan o tungkol sa akdang nabasa, o maaaring naibigan o di naibigan sa pananaw ang akda o sang-ayon o di sang-ayon. Yan, tinatawag natin mapanuring pagbasa yan. O maaaring gumagawa ng tiyak na pagpapasya sa pamamagitan ng pag-aambing o ipinapahayag ng mga kaisipan sa loob ng akda o yung tinatawag din natin paghatol o pagbibigay ng pansin sa katangiang material na ginamit ayon sa katumpakan o pagiging kasiyasiya at marami pang iba. Mga kasanayang napapaloob dito ay yung tinatawag natin pagpapasya kung ito'y maaaring tunay na mangyari sa pantasya lamang o sa karanasan ng bumabasa o pagpapasya kung ito ba ay katotohanan o opinyon lamang. At tinatawag din natin itong maaari dito yung pagpapasya sa katumpakan at kasapatan na tinatawag natin. Ang susunod, ika-apat na dimension. Sa ika-apat na dimension, ito yung aplikasyon ng mga kaisipang nakuha sa pagbasa. Dito na class, papasok ang tinatawag nating malaman ang kahalagahan ng binabasa sa karanasan ng bumabasa. Ito din maragdagan ang pangsariling pag-unawa sa sarili. Maaari din itong pagpapahalaga sa ibang tao at yung pag-unawa sa digdig ng kanyang tinatahanan at mga bagay sa mundo na nagpapakilos sa tao upang siya'y mag-isip at umasa na kanyang ikinikilos. Yan din. Sa panglimang dimension, sa ikalimang dimension natin, yung pagpapahalaga na, yung appreciation natin. Ang kahulugan niyan ay yung pagdama sa kagandahan na ipinapahiwatig ng nilalaman ng kwento at yung pagbasa upang matugunan ang bisas ng psikolohiya na pamamaraan ng mayakda o yung masining na elemento nito. At madama ang madamdaming kaisipang likha ng guni-guni o yung mga damdamin ng mga tauhan sa kanilang pakikipagtunggali o pagpupunyagi at paghihirap. Yan yung mga limang dimension natin sa ating pagbasa. So naway meron kayong natutunan kung ano yung kahalagahan ng pagbasa at pagsulat at ano yung mga limang dimension natin sa pagbasa. So sunod nating aralin ay tutuloy natin ang ating